para mag-monitor ng ano, sir. Okay, monitor no ating PI, PCOM, PMAX. Okay. Then dito naman, meron tayong process adjustment. So, para saan naman itong process adjustment, sir? So, yung pag-adjust ng ano, depende sa PMI. Okay, siya yung taga-adjust. Okay? So, pag kumukuha tayo ng engine performance, okay? So, dito, no? Ibabase natin dito kung okay na yung performance natin or dito sa graph ng balance. Pamilyar naman na kayo dito, sir, no? Okay? So, bago natin gawin yan, meron kayong initial na chine-check. Okay? Dun sa fuel quality offset. Anong ginagawa niyo sa fuel quality offset? Kailan ba ito binabago, sir? Pag nagbago ng fuel, sir. Okay, pag nagbago ng fuel. Okay, ngayon, sir, kahit nagbago na yan ng fuel, 2 weeks ago na yan, or 3 weeks ago, sir, no? Kailangan nyo pa rin i-double check yung ating MOP load versus PMI load. Eh, sir, nabago na naman yan. Dati, okay naman na yan eh. So, bakit ko pa check? Sige. Depende kasi sa condition, sir. No? Pwede kasing pasalubong yung kuryente, pwedeng pasalubong yung hangin, pwedeng loaded kayo, pwedeng hindi kayo loaded. So, kaya medyo magkakaroon ng change dyan sa energy. So, ano ba yung hinahanap natin, sir? I-make sure lang natin na itong load dito sa MOP, okay, is within plus or minus 2 doon sa PMI load. Kaya bakit, sir, kailangan pa akong gawin yun? Okay? Again, yung ating PMI is para dun sa result, okay, actual or monitored value, no? Kasi ayan yung measurement ng ating mga sensors. Yung sa MOP naman natin is process adjustment. Okay? So, dito tayo nag-a-adjust. So, dapat almost equal kayo ng load, no? Within plus or minus. Okay? Doon sa ating MOP load, dyan nakadepende yung set point. Okay? Set point ng PMAX, set point ng PCOM, set point ng PI. Although yung PI, hindi natin nakikita yung ating set point. Okay? Yung sa PI kasi, sir, is meron tayo computation with regards dun sa RPM natin, no? Sa RPM, meron niyang load. Okay? Kasi hindi siya magpaparehas eh. Hindi porket ito yung RPM mo, ito na yung load mo. So, titingnan niya pa rin yung nagiging actual load ninyo. Kaya pinaparehas natin yung nangyayari dun sa actual na makina. Kasi ang computation lang nito is according dun sa theory RPM. Okay? So, ngayon, sir, ang mangyayari nito, sir, no, kapag nag-adjust tayo ng fuel quality offset, kasi magkaiba yung fuel na ginamit doon sa shock trial and then doon sa yung ginagamit natin ngayon. Okay? So, ang ginagamit natin ngayon na fuel is okay, eto na, sir. Okay? Before MGO. So, ngayon, kung eto yung shock trial natin, no, na record, let's say, yung sa shock trial natin, for every 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, and 110%. Okay? Di ba kinuhaan nila ng performance yan? So, yan yung naka-set point sa ating process adjustment. Na ang ginamit na fuel ay eto, sir. Okay? Pero kasi itong HCV at yung ating density. Pinaka-importante itong HCV kasi, sir. No? Yung power niya per kilogram. Okay? Nung ating battery. Okay? Yung fuel. So ngayon, sir, no, every time na nagbabago yung load, nagbabago yung set point. Okay? Ang nakikita lang natin usually na set point dito sa PMAX and PCOM. So yung sa ano, nasa program lang. Okay? So kung pupunta tayo dito sa ating
auto-tuning, sir, no? Nakikita nyo naman, sir, ito, no? Ordered. So, yan dapat yung inyong average Pmax, yan dapat yung inyong average Pcom. Meron din tayo dito na average PI, kaya lang hindi niya pinapakita yung value dito. Okay? Any question? So, kung halimbawa, sir, no, mag-i-increase ako ng speed, so at the same time, mag-i-increase din niya ng engine load. Ngayon, sir, nagbago yung kanyang order. Okay? So, ibig sabihin, magko-correct tayo ng set point or magbibigay tayo ng set point na tutugma, syempre, dun sa ating engine load. Okay, sir? Any question? So, yun yung initial na ginagawa natin. Okay? Adjustment, and then result. So, dapat almost the same yung load natin. Okay? Within plus or minus. Okay? Any question? May tanong dun, sir? Wala. Sir. Okay. So, usually ang ginagawa natin, sir, ay auto-tuning. Okay? Kung sa MC pa yan, sir, yan yung nilalagyan ng SIM. O hindi. Fuel rod. Parang ganun, sir. Parang Ah, ganun, sir. parang ganun ang kwan niya. PI natin, Lalagyan mo na yung kanan. Pmax natin. Naubos na yung coke, sir. Alam mo. Para na umasar. Ang daming SIM dun sa workshop. Yung coke talaga ang paborito eh. Iba yun eh. Okay. Ay. So, engine load. Okay, so ito yung load. Ito yung index, sir, no? Tingnan natin ang ano, sir, no? Kung anong ating operation. Ang index, ilan, sir? 68. 68. Ilan ang engine load? 55. 55. So, almost, ano, sir, no? Dun sa kalahati. 55% load, pero 68 yung index. Fuel index. So, 55% load. So, dito. So, ito yung 50. Ito yung, kasi, no, 55%. Okay, ilan ang index? 68. Okay, sir? So, kunwari, ito yung linya natin. Ito yung 100. Ito yung 0 index. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong high load and low load offset. Okay? Tingnan natin ang number 1 stroke. Ilan yung stroke ng number 1 ngayon, sir? 24. 24.66. Okay, 24.6. Okay, FM. 24.3. 24.4. Okay, sabi natin 24.4. Okay. Okay. Ang PI adjustment is index, okay, or plunger stroke. Okay. Walang adjustment sa fuel injection timing and exhaust by close. Okay. So walang nangyayari adjustment sa timing ng injection, wala rin nangyayari adjustment sa ano natin, sa closing natin. So ngayon, sir, kung ako ay mag-i-increase, okay, sa high load offset, kasi more than ano tayo, no? More than 50. Ibig sabihin, nag-adjust ako, sir, no? From here, going to
110. So, ito yung 55 natin. Yung 50. Okay. So, ito yung magiging guhit natin. So, ito yung pinagmulan natin na 55. Let's say, no, ito yung hindi natin. Okay. So, ito yung walang offset. So, pag nag-offset ako ng 10, so magkakaroon kayo ngayon dito ng offset. Ayan yung i-increase sa index natin. Okay? So, apply ko to, no? Itong 10, apply. Okay, tignan natin yung ating stroke. Naging ilan, sir? 26.4. 26.4. 2 mm. Okay, so tumaas. Tumaas ba yung PI, sir? Ilan na yung PI? From 12.5 PI plunger. 13.5. Okay? Pagdating dito, sir, no, mapapansin ninyo na ang PCOM, no change, although may naging change din sa PMAX. Okay? Okay? So, yung ano natin, PMAX, PCOM, okay? No change, okay? PMAX, okay? Affected, no? So, kasi pag may ginalaw kayo sa maximum pressure or meron kayong ginalaw dun sa effective pressure or indicated pressure, syempre, yung dalawa na yun ang magkatugma. Power stroke kasi yan eh. Ang power stroke, kailan mangyayari? After injection. Okay? Pero sa PCOM, walang effect. Okay? Ang merong effect doon sa PI, ang pinakamalaki effect doon sa PMAX may effect doon. Okay? Ngayon, ang tanong, pwede pa bang ma-increasean yan, sir? Kung mag-i-increase ako dito sa low load? Kasi sabi natin, Pwede, sir. sa ano yan eh, pang low load yan eh, pang below 50%. No, pwede pa rin, sir, no? Kaya lang ito hanggang 5 lang yung maximum. Okay? So, ibig sabihin lang yun, yung graph natin, Tumaas ng 5. sisimulan natin dito sa 5. Pero, konti na lang naman yung madadagdag. Okay? Halos. Malaki ang changes sa lower natin, pero maliit yung dun sa may higher na side. Pero kahit pa paano, may increase pa rin ang konti. Nag-13.8 pa, katagdagan pa lang 1.3 sa PI. Okay? Tapos yung ating stroke, okay, from 26.4 naging 27.2. Tagdagan yung mga tanda. Okay, sir? Kaya lang, pag nag-reduce kayo ng speed, below 50% engine load kayo, sir, syempre, affected na yung ano nyo rin. Pwedeng tataas na rin yun. Dun sa, ano nyo, yung PI nyo at 50% engine load. Alam mo na, load din yung Actually, maano naman yan eh, no? Either or, no? Mag-adjust ka sa high, mag-adjust ka sa low, apektado pa rin yung dalawa. Okay? Maliit yung effect sa low, pero mas mataas yung effect sa high load, sa 50% above. Pag dito ka naman mag-a-adjust, ang apektado ng malaki dito, yung low load dito, konti lang naman yung effect sa high. Kaya ganun yung recommendation.